darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my life. I'm not my own. I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is yeah. Hallelujah.
at bigyan ng kaluwalhatian ayon sa iyong ipinahayag sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So yun, ang topic natin is yung baptism, no? Baptism ni Jesus Christ. So, very interesting topic. Yes, kasi lahat naman ng topic talaga interesting. And so, let us enjoy and glorify God dito sa baptism, no, ng kanyang anak, the second person of the Trinity, which is our Lord Jesus Christ. So yan, wala na po tayong ipa-flash na verses sa screen. Kaya atin na pong ipapractice talaga, no, na may kanya-kanya tayong Bible na dala. Ano talaga, pinakamaganda talagang Bible na dala natin is our personal Bible. Na personal talaga. Ngayon ako, ang hawak ko na Bible ay hindi ko personal, ewan ko kanino to. Pero yun, galiin po talaga natin na meron talaga tayong hawak na sarili natin na Biblia, ano. So, kaya na po pumili kung anong version, no? Pero alam natin, ang ginagamit natin na version is itong sa Tagalog, ang Biblia 2001. Okay? Sige. Unahin natin kay Mateo. No? Ako na lang muna yung magbabasa nung mga talata kay Mateo. Tapos, mamaya sino pa bang hindi nakakabasa? Hindi ko naririnig. Si Gab, no? Si Gab naman dun sa account ni Mark. Tapos, si Tita Amy sa Lucas. Okay? So, alam ko ready na kayo. So, basahin na natin. So, sa account ni Mateo, binautismuhan si Jesus. Sa 13, ang sabi diyan, Matthew chapter 3, no? Verse 13. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan, at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran." At siya ay sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, at nabuksan sa kanya ang kalangitan, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." So, ang next si Gab naman kay Mark. Pakibasa na lang din, Gab, yung yung chapter. 9 to 11 lang pala. Sorry. 9 to 11. Ang pagbabautismo ang mga araw na yan ay galing si Jesus sa Nazareth ng Lord. At siya binautismo ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niya biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako nalulugod." At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya ay nasa ilang ng 40 araw at nang tinuksyo siya ng Satanas, kasama siya ng buwang isayod at pinaglibaran siya ng mga anghel. Lucas chapter 3 verse 21-22. Binautismuhan si Jesus. Nang mabautismuhan ang buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus at siya'y nananalangin, ang langit ay nabuksan. Verse 22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad ng isang kalapati.
na may isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulubog. Okay po. Salamat po, no? Praise. Blessed be the reading of God's word. So, yun, simulan natin. No? So, dun po sa account nila Matthew, Mark, Luke, John. Meron po bang pagkakaiba? So, tanungin po muna natin, meron bang pagkakaiba sa mga account, yung tatlong account na nabasa natin regarding sa baptism ng ating Panginoong Jesucristo? At kung meron man, yun, kindly pa-elaborate po sa atin. Ang gusto ko lang dito, ang gusto ko lang ma-build up sa atin dito kasi ginagamit natin tong ganitong klase ng pag-aaral na kung saan talagang tinatry nating suyurin, as much possible chronological. Tapos tinatry nating kumbaga basahin lahat, hindi lang tayo basta nakatuon kay Mateo at kung ano yung purpose ni Mateo, si Lucas, o si Mark. So, ayun, tayo po ay pakinabangan po natin ito, no. There is a reason, meron pong rason bakit po nakasulat ito at sinulat ito sa ng tatlong pinagpahayagan, no? Ayun. Sige. Sino po ang gustong mag-share, no? Nga sanayin po natin na ganito, no? Pagbigay po tayo ng time na mag-share, no? Mag-share ng kanilang mga nasa isipan, no? Kasi dito tayo matututo yung yes, natututo tayong makinig at matututo rin tayong magpahayag, ano? So pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So, 'yan. Magandang practice 'to kasi 'yon, topic baptism of Jesus Christ. Ano pong masasabi nyo in light of the verses o mga talata na nabasa natin tungkol dun sa naganap na pagbabautismo sa Panginoong Jesus? Okay. Hindi po kailangan lahat sabihin. Basta meron lang kayong masabi may nagre-raise ng hand. Sige. Doon sa account ni Mateo, pinakita doon na si Juan, no? Na parang nahiya si Juan na nag-ano siya na bakit kumbaga para kay Juan parang hindi niya maano na siya yung magbabautismo sa Mesiya, no? Doon pinakita doon pero sa iskala, parang hindi na pinakita sa account nila, no? So yun lang. So wag po kayong malito doon sa tanong ko, no. Though tinanong ko yung yung pwedeng pagkakaiba o meron ba talagang pagkakaiba. Basta make sure na meron po tayong nakuha doon sa binasa natin regarding baptism, no, o yung pagbabautismo kay Juan. So sabi ni Daddy, ano yung Dad? Parang nahihiya. May hiya daw si John sa Panginoong Jesucristo na siya ay bautismuhan. So yan ganyang po natin, tama naman, wala namang mali doon. It is observation. Observation po yun ni Daddy. Nahihiya daw si Juan. And mamaya, let us try to go deeper mamaya sa mga discussions natin. And that is a good input, no? Si John the Baptist, siya ay tagapagbautismo, no? Yun yung kanyang ministry.
baptism. And alam ko na napag-usapan na natin to na yung pagbabautismo ni John the Baptist at yung pagbabautismo naman ng mga apostol ni Jesus Christ ay naiiba, no? Iba sila pero yes. Okay, so sabi ni Daddy, parang nahiya siya, no? Ano kaya ang dahilan? Or mamaya, try nating sagutin bakit siya nahihiya. But that's a very good input for us. Ano? And so, tatawagin ko naman po si Mami Susan. Mami Susan, what is your take? Ano po ang iyong nakuha sa nabasa natin sa salita ng Diyos sa hapon na ito? Patungkol sa pagbabautismo kay Jesucristo. So, yan. Pwede kang mag-quote from Matthew, Mark, tsaka kay Luke. Yun, 3 na yun. Sa Matthew Kayo po, nakakala. Sige. Po, nang mabautismo ang si Jesus, kaagad siyang umahon po sa tubig. Bakit nalunod? Nalunod po ba? Bakit kaya siya kaagad na umahon sa tubig? Again, that is observation, kaagad. At tama naman, sinabi, kaagad siyang umahon sa tubig. That is observation, once again. Okay? So, ano pa po ba? Ano pang observation nyo? Si Jamie. Si Tita Che. Si Tita Che. Sige, Tita Che. Para sa akin, ito sa 3 account ni Mateo, Lucas, at ni Mark. May isang sinasabi dito na pareho eh. Yung nabautismuhan si Jesus at nanalangin siya, nabuksan at ang langit. Tapos isa ang sinasabi sa Espiritu Santo, nag-anyong katawan na tulad ng isang kalapati. Halos pare-pareho yun sa 3 account sinabi eh, di ba? Tapos, yes. May tinig din na nagmula sa langit na ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Pare-pareho silang 3 account sinabi yun. Yun yung observation ko. Yes, salamat dun sa observation. Na dun sa 3, sabi ni Tita Che, dun sa 3, parehong itinala, 3 nagsulat na yun nga, yung may bumababang kalapate, Holy Spirit. Tapos may tinig na narinig, at yung 3 gospel writer na ating binasa ay itinala iyon. Ibig sabihin, merong sinasabi kasi iyon. And so, when we observe that, it is good start, para sa atin. To observe that, pareho sila, 3. Lahat sila nagsabi. Itong 3 gospel writer. Lahat sila nagsabi na yon, may bumaba at may tinig na narinig. Sa panahon na ang Panginoong Jesucristo ay binautismuhan. Okay, so marami tayong na-observe dito. And yon, maganda yon. Sige, sino pang gusto mag-share? Observation, o kung ano man yung naaral nyo tungkol dito, kindly share. Tito Bong Dash, Tito Bong. Sige, Tito Bong. Sige po. Sa Luke 3:21, dito binigyan ng pansin yung si Jesus ang Espiritu ng Diyos. Isang tinig mula sa langit. Kumbaga dito dito na yung lahat ng 3 persona o Trinita na inilalarawan. At doon po naman sa Mateo 3, inilarawan dito yung kahalagahan, yung sinabi ni Juan na napigilan siya at sa pagbabautismo, ito po'y alam natin ito ay sagisag ng pagsisisi.
At alam niya na si Jesus ay hindi po karapat-dapat dahil siya po ay panambahid na kordero ng Diyos. At dito sa Mateo 3:13 ay inilarawan dito yung kahalagaan ng Kristiyanong pagbabautismo at yung ginawa sa pampubliko na ito po ay direkta doon sa langit na patotoo. Doon naman po sa Mark, yun po, yung ano po, yung nihambing po doon yung ano, yung kalapati na isang yung pagkamahinahon. Kumbaga doon tinatangi yung Espiritu ng Diyos sa nilarawan yung pagkamahinahon ng yung nilarawan yung Espiritu ng Diyos yung pagkamahinahon. Okay, so thank you. Ay, meron pa po ba? May dagdag pa po ba? Okay, so yun, sa observation naman ni Tito Bong, yun nga yung pananalangin ng Panginoong Hesukristo. Nandun din yung huli niya nasabi na pagsasagisag nung yung form kasi na nakita nila is kalapate. So ano kaya yung sinisimbolize nito, or is it symbolism, or ano bang pagkakaintindi natin at pinaniniwalaan natin kung bakit kailangan iyon, yung mga tanda na nakita, no? Or mga signs na nakita, and yung mga yung tinig na narinig ng mga witness, no? Eyewitnesses. Kaya nakalahad itong mga bagay na ito. So yun, nabanggit rin, no, yung pagiging mahinahon, no? Kasi alam ko rin, ako pag nakakita ako ng kalapate, ewan ko kung saan nanggaling yung ito ay symbol ng kapayapaan or pagiging mahinahon. So okay, very good observations. So ano pa, sige pa, mag-ano pa po kayo, tapos after that we will try to consolidate those observations. Consolidate meaning pag-usapan natin, magkaroon po tayo ng resolve as a church patungkol sa pagbabautismo ng Panginoong Hesukristo. Okay? Sige. Sino pa po ba? Wala. Hindi marinig. Napansin ko lang po yung sa Luke. Siya lang po yung gospel na in-include na yung word na at bumaba sa kanya ng Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. Yung word na may anyong katawan. So nakita naman ni Jamie, no, yung paglalarawan din ni Luke talaga in such a way na sabi niya, ito may anyo, may katawan ng kalapate na bumababa at pumaparoon sa ating Panginoong Hesukristo. So very good, once again, very good observation, and nandyan nakasulat and so we will make use of those words from this gospel writers na meron tayo. Sige, so kung so yun, salamat sa mga nagbigay ng kanilang inputs, no? Very maganda po, no? Maganda po yun. Kasi meron mga bagay na pwedeng nakikita nung isa pero hindi nakita nung isa. So that's why talagang may encourage talaga, no, yung bawat isa na pagtungo, pumunta sa mga ganitong pagtitipon kung saan tayo ay mag-aaral, no?
sabay-sabay sa salita ng Panginoon. Okay, move on tayo dun sa unang observation, and tama rin naman kasi Matthew una natin nabasa, so yun yung unang na-observe din, patungkol sa yung tama ba yung term dad na nahiya, or meron pa tayong maiisip na mas angkop na description sa kung ano yung meron dito, na bakit hindi sa unang beses hindi hinayaan ng isang Juan na tagapagbautismo ang kanyang pinsang buo ba niya kasi or basta pinsan niya si JC Akisu, kaya ang dahilan. So try natin 13. At mula sa Galilea pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. So dito nakita natin, nabasa natin, nababasa ko dito, si Juan talaga ay he has this ministry, of baptism. And itong baptism na to ay pagbabautismo tungo sa pagsisisi. So let us take note of that. Itong pagbabautismo sa tubig na ginagawa ni Juan sa verse 13 ay yung pagbabautismo tungo sa pagsisisi. That is the ministry of Elijah. That is the ministry of John the Baptist to make the path of the Lord straight. Ibig sabihin, He is the coming King. Siya ay paparating na Panginoon at Hari. Sabi niya, make the path of the Lord straight. Okay? Sabi niya, magsisi kayo. And so, ang kanyang pagbabautismo sa tubig, bakit tubig? River. Nakita natin siya ay nasa River Jordan. Okay? So, ito ay water baptism, repentance to repentance. So, baptism to repentance or pagsisisi. Verse 14, ibig siyang hadlangan ni Juan. So, yung term is hadlang. Yung word na hadlang, ibig siyang hadlangan or pigilan. Okay po. Pigilan ni Juan. At nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan. At ikaw pa ang lumalapit sa akin. Okay? Pinigilan. Ang term dito is hinadlangan, ibig siyang hadlangan o pigilan ni John the Baptist. Ano ang meron sa kanya? Ito ba ay hiya? Nahihiya ba siya? Ano ba? Sige, Dad, ikaw kasi palitan natin yung word na nahihiya. Parang nag-aalangan siya kasi pinapakita dito kasi alam ni John the Baptist na ang Mesiya, kung gaano ang pagitan, kung gaano siya kababa kumpara sa magpapabautismo sa kanya na ang Mesiya. Parang nag-aalangan siya, ba't ganun? Ba't ako ang mag-aano sa'yo? Di ba nga, pati nga yung wala siyang karapatan kahit pagtanggal lang yung sandalyas. Sa sandalyas, no? So, yun maliit na gawain, pinakamababang gawain, no, ng isang alipin. Pinakita niya na mababa ako. Bakit ako ang magbabautismo sa pinakamataas? Kasi ilapit. ano kasi ni Ilapit sa'yo. Juan Bautista na mas may kapangyarihan sa kanya si Jesus kaya nag-aalangan siya. Mas may karapatan, mas may kapangyarihan si Jesus sa kanya. Kaya nag-aalangan siyang
May sinabi niya, hindi ka mapigil na mas mataas ang iyong mas may kapangyarihan si Jesus sa kesa sa kanya. Kaya nag-aalangan siya. Okay, ang sabi naman po ni Lola Lita, mas may karapatan, May kapangyarihan kapangyarihan. si Jesus kesa sa kanya. Okay. Mas may kapangyarihan po, no? Ang Panginoong Jesus kaysa kay John the Baptist. Kaya nag-aalangan siya. Okay. Okay po. So, again, sige. Sige, Sai, ikaw muna. Ayos kang tama. Bakasan mo ito para marunong namin. Kasi, alam niya na, walang pagsisisihan si Jesus kasi hindi naman siya makasalanan. Parang ganun. Okay, narinig niyo po ba yun? Sinabi ni Siren? Narinig niyo, no? So, ayun. May mga ganung mga tayong narinig, no? Ang sagot sa tanong, bakit ibig siyang hadlangan ng isang Juan na tagapagbautismo? Wala bang kapangyarihan talaga si Juan na magbautismo? Ito po ba yung dahilan na siya ay nag-aalangan sabi nga ni Daddy, no? Nag-aalangan siya kasi napakataas nga naman ng pagitan, no? Diyos at makapangyarihan sa lahat, no? Okay? At ang isang Juan na tagapagbautismo. Okay, pero mind you, brethren, it is not a matter of power. Because, bakit po? Yung power vested upon o yung kapangyarihan na binigay sa isang Juan na tagapagbautismo tungo sa pagsisisi ay tunay na kapangyarihan, aktual po ito na kapangyarihan para sa ganung gawain. Okay? Siya ang inatasan. Ba? Siya nga yung itinakda, no? Itinakda na magiging forerunner ng Panginoon ng haring paparating. Kaya sa kanyang pagsigaw sa wilderness, no? Repent, sabi ng isang Juan na tagapagbautismo, repent for the kingdom of God is at hand or is near. Paparating. Okay? So it's not about power. No? Makapangyarihan po yun. Kaya po, when we preach the gospel, ito ano na lang to as application. When we preach the gospel, wag po nating iligaw yung mga tao. Have the right gospel or the gospel of the apostles, no? The gospel of Jesus Christ, kasi wala pong ibang gospel. Have that one. Magkaroon po tayo ng tamang gospel. Okay? Yung divine gospel. And so, alam po ng isang Juan na tagapagbautismo ng kanyang gawain, it is divine. No? Kaya po, may kapangyarihan at may karapatan ang isang Juan na tagapagbautismo na magbautismo sa tubig tungo sa pagsisisi. Kanina sinagot ni Siren, sabi niya, wala namang pagsisisihan ng isang Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, marahil ito yung dahilan kung kaya ibig ng isang Juan na tagapagbautismo na nagbabautismo sa tubig tungo sa pagsisisi upang hadlangan niya ang isang Hesukristo. Ito, nabasa ko lang rin
At nabasa natin sa salita ng Panginoon dito sa gospel account ni Luke, na si Jesus Christ at si John the Baptist ay magkamag-anak. Ibig po sabihin, magpipinsan po to sila eh. Magkamag-anak si Elizabeth at si Maria. So, okay, kamag-anak, magkapatid ba? So, yun. So, ibig pong sabihin, nakita ng isang Juan na tagapagbautismo, yung pagiging sakdal, ibig po sabihin, pagiging perpekto, puro ng isang Hesukristo, na kung saan ito ay pagpapakita na hindi talaga siya, wala siyang pagsisisihan. No? Wala siyang pagsisisihan. Hindi ko alam kung saang even si Pedro, sabi niya, walang nakitang dumi at walang nakitang kasinungalingan sa bibig ng isang Hesukristo. 1 Peter yata yun, chapter 2 verse 22. Hindi lang ako sure. Pero yun ang sabi ng isang apostol. So, but that is kumbaga wala pa yung mga apostle alagad ni Jesus Christ. Si Pedro na po yun kasi. Pero ito nakita natin, this is John the Baptist, the forerunner. Bago pa man yung ministry ng isang Panginoong Hesukristo, ay yung ministry naman ni John the Baptist. It is not greater kasi wala po talagang mas hihigit sa ministry ng isang Panginoong Hesukristo. So, klarong-klaro po yan sa atin. So, ibig sabihin, dahil wala nga naman siyang pagsisisihan, kaya hinadlangan. Okay? So, yun po yung para sa atin, ito po yung logical na sagot doon sa tanong, bakit gusto niyang hadlangan? Nahiya ba siya? Hindi naman siya nahiya. Kasi tama naman yung kanyang ginagawa. Pero yung konteksto kasi ng kanyang ginagawa ay tungo sa pagsisisi at ang isang puro, walang kasalanan. So ano pong pinapakita nito sa atin? That really our Lord, Jesus Christ, He never sinned. Wala po siyang bahid talaga. No? Seamless, flawless, and the most accurate is holy. Banal po ang isang Panginoong Hesukristo. Gusto mo sabihin? Pinalaga niya kung sino yung tao. Alam ng Panginoon. Yun, di ba yung sa, dugtong ako lang yung sa, yun, walang pagsisisihan ng Panginoon kung sino talaga yung itinalaga ng Panginoon. Kasi alam na ng Panginoon kung sino talaga yung dapat. Kaya yun. Okay. Alam ng Panginoon kung sino ang karapat-dapat. At alam din yun ng isang Juan na tagapagbautismo. Kaya si Juan na tagapagbautismo, hindi po yun pagtutol sa Panginoong Hesukristo. Ito ay pagbibigay luwalhati. Yung pagpigil niya na magpabautismo, pagpapakita pa rin to ng pagluluwalhati sa kanya. Na siya nga ay banal. But then, siyempre, ang sagot at ang salita na manggagaling sa ating Panginoong Jesus, walang ibang makakapagluwalhati sa Diyos, kundi ang Diyos. Okay? Sasabihin ng isang tao po si Juan, hindi po sinasabi na, yes, may kapangyarihan siya, but si Juan po, meron po siyang assumption kasi siya ay is a fallen. Is a sinful man. Okay? John the Baptist is a sinful man. Parang mali yata yung sinful,
Yes, tama naman. Sinner is synonymous to sinful. Kaya ka natatawag na sinner because you are sinful. Okay? So, John the Baptist is a sinner. Okay? And kaya meron ding mga ganong episode. Sige, tol. Hello po, good afternoon. So, bali ngayon ko lang na yung tanong na ito. Kasi kung mapapansin niyo po, pinabasa ko yung tatlong accounts. Pero bakit wala kay John? 'Di ba? Kung napansin niyo ba, wala kay John. Kasi kung babasahin po natin yung kay John, ibang tagpo po 'yun. Although makita niyo parang baptism, pero kung babasahin natin na maigi sa John chapter 1, hindi na po yun yung time na binabaptize na po si Christ. Yung mababasa niyo po sa John is matapos po 40 days na nasa ilang. Di ba pagkatapos nitong baptism, pupunta ang Panginoong Hesus sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Then pagkatapos po noon, pagbalik niya, yun na po yung mangyayari sa tagpo sa John. Okay? Tapos kasi sinabi dito, kung okay lang po sa inyo, open niyo yung John chapter 1. Open natin John chapter 1. Basahin natin yung verse 29, no? Ito question lang din. Try natin, baka may si Kuya dito or pwede natin siya maging assignment, no? Kasi sabi dito sa 29 hanggang 33, no? So, John chapter 1, papakita ko lang din sa online, no? Verse 29. Okay, sabi po dyan, okay, wait lang. Sabi dyan, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Okay? At kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ito po, tapos na po yung baptism nito. Tapos na rin po yung 40 days na pag-aayuno ng Panginoong Hesus. Okay, ito. Hindi na po ito yung magpapabaptize si Jesus Christ. Tapos na po. Okay? Then verse 30, sabi dyan sa verse 30, siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Ayan, familiar tayo dyan. Verse 31, sabi niya, hindi ko siya nakilala. Dahil dito ay naparito ko na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. 32, nagpatotoo si Juan, nakita ko ang espiritu na bumabang tulad. Diba? Tingnan nyo, nakita niya. So tapos na yung baptism. Nakita ko ang espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Verse 33, hindi ko siya nakilala. 2 beses niya inulit yan, no? Subalit, ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong babaan ng espiritu at mananatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. So, ibig sabihin, kung babasahin natin to, no, hindi alam ni John the Baptist kung sino ang Mesiya. Kung sino yung kaninong person yung ang Mesiya. Pero, nag-inform sa kanya, ang nagsugo sa kanya, which is ang Diyos Ama, na makikita niya na kung saan dadapo yung Espiritu Santo, yun yung magbabautismo sa Espiritu Santo. And now, kung babalikan natin sa Matthew 13, di ba, hindi pa nagbaptize, no? Hindi pa binaptismuhan ang Panginoong Hesus. Pero, kumbaga parang dito, alam na ni John the Baptist na si Jesus ang Mesiya. Kaya nga niya nasabi na dapat akong bautismuhan mo. Parang ganun. So, yun lang tol. Parang, parang naano ko lang sa tanong ba sa mind ko ba? Paano yun nangyari? Paano niya na-recognize na si Jesus? Pero dito kasi sa John, na-recognize niya nung dumapo na sa kanya yung Espiritu Santo. So, or baka medyo na-miss lang ako na ano. So, yun yung ano. Okay, so very good points. Magaling po talaga na point, no? Yung point scriptures, against scriptures, not to contradict scripture, but to see yung greater light, no? As we go along with our study
of the scriptures. Meron kasing nabanggit si Juan, hindi ko siya nakilala. Hindi ko siya nakilala. At kung ipaparallel mo sa tagpo na kung saan siya ay binautismuhan, kilala naman niya. Kaya nga sabi niya, bakit ako ang magbabautismuhan? Yung dapat nga, bakit ikaw ang aking babautismuhan? Yung dapat nga ako ang iyong bautismuhan. So, ang tanong siguro dito, how is it not contradictory to one another? So, let me read lang. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Sabihin, hindi po yung nauna literally, hindi po literal, kasi nauna po talaga si John the Baptist. Why? He's the forerunner. No? Siya yung he makes the path straight for the Lord. Okay? Nauna means yung preeminence, ito po yung pagiging, sabi nga ni Lola Lita, yung pagiging mas dakila. No? Yun ang ibig sabihin nito. Hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang isang espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati, nabuhat sa langit at dumapo sa kanya. So yung tanong dito, ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi niya sa 31? Hindi ko siya nakilala. Hindi ko siya nakilala. At dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. So, ano ang kanyang how can we make sense dito sa mga tagpo at mga tala ni John? Hindi po si John the Baptist ang nagsusulat nito, but the John the Apostle. Nung sinulat ni John niya, ang sabi ni John the Baptist na ito siya ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, kilala niya. Diba? Ibig sabihin, kilala niya eh. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan. Ibig sabihin, kilala niya. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Kilala niya yung preeminence ni Jesus Christ. But in 31, hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa akin. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang isang espiritu na bumababang tulad sa isang talapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. So, ito yung verse 32, ito yung nabasa natin on those three accounts, no? Na merong Holy Spirit or yung baptism, yung anointing of the Holy Spirit sa Panginoong Jesucristo. So maybe this will be our assignment, no? Ako I am trying to explain. Hindi ko lamang po talaga pa ma-explain. Hindi ko siya nakilala. Maybe I will read it. Mag-input lang muna ako, tol, para baka makatulong. Kasi ang purpose po kasi ni John the Apostle sa pagsusulat nito is ihayag talaga kung sino ang Panginoong Jesus, na siya ay ang anak ng Diyos at siya ang Kristo.
So, sa paghahayag niya, kailangan niya ng mga witnesses or mga testimony po, no? Pagpapatotoo ng mga tao, at tapos iahayag din doon yung mga tanda, mga milagro na ginawa ng Panginoon na nagtuturo na si Jesus nga ang anak ng Diyos at siya nga ang Mesaya. So sa pag-aaral ko po dito sa John, yung hindi ko siya nakilala is hindi siya, kasi nga maganda yung nasabi ni Kuya kanina eh. 'Di ba? Bawat verse na may sinasabing hindi ko siya nakilala, pero kilala ni Juan. Alam niya nga na siya yung kordero, no, na nag-aalis ng kasalanan. Alam niya na siya yung sinasabi niya na nauna sa kanya. Alam niya na siya yung ayun nga, isa sa patutuon niya, siya yung dinapuan ng Espiritu Santo. So, parang ano dito, tol, yung hindi ko siya nakilala is patungkol sa literal na relationship, personal relationship na meron si Juan, si John the Baptist kay Jesus Christ. Na wala silang, kasi nga 'di ba si John the Baptist, kung babasahin niyo sa Luke, siya po ay namuhay sa ilang. And then Jesus Christ, siya po ay namuhay sa Nazareth. So literally, hindi po kilala ni John the Baptist ang Panginoong Jesus. Literally, na pagkakakilala in which nagpapakita dito na yung patotoo, yung testimony na meron po si John the Baptist is plainly a revelation from God. Diba? Basahin niyo lahat ng sinabi niya. Lahat na ngayon ay mga information, sabihin natin information na divine information or divine revelation na nagmumula sa Panginoon. Kaya pansinin niyo yung mga sinabi. So yun din ang nabasa ko din sa commentary kasi din, no, na and which I think I agree, kasi kung sasabihin natin na hindi talaga nakilala, kung sasabihin natin na paano niya nasabi sa Matthew 3 na si Jesus Christ ay ang Mesiya, kung ang babasayan natin is verse 32 at 33 na doon niya palang nakilala si Jesus na Mesiya nung dumapo na sa kanyang espiritu. Pero kung babasahin natin sa Matthew 3, bago pa man yun mangyari, alam na ni John the Baptist kung sino ang Panginoong Jesus. So that's why I would agree sa sinabi doon na yung hindi ko nakilala na word talks about the personal relationship. Na although sila ay magpinsan or magka-second cousin, wala po talaga silang pagkakakilala sa isa't isa. Because namuhay nga si John the Baptist sa ilang after nung no. Pero yun, siguro maganda na bukas baka may madagdag na input. So sa akin, I would agree to that comment. Comment. Okay, kaya importante rin po talaga yung we talk with other Christians through commentary. Na binabasa natin sila. It doesn't mean na ito yung magiging authority natin. Just like yung mga Hudyo, no, na meron silang mga tinatawag na Talmud, ano pa ba yung mga nila, Mishnah, kalimutan ko na kasi Jewish yung term, pero yun nga, they also have commentary. But for us Christians, we also have commentaries. Meron tayong mga nasasabi tungkol sa mga in our interpretation. But that doesn't mean that it is hindi po yun nangangulugan na ito po talaga yung magiging na natin. Kumbaga basis. But we can learn from them. Yun, sabi ni Ralitz, marahil hindi daw to yung hindi nakilala ay wala silang masyadong pagkakakilanlan dahil nga bagaman nasabi ko, no, yung una nasabi ko na it must have been or marahil ay kilala or nakita rin ng ni Juan na yung pinsan niya ay puro, no? Kaya siya nag-alangan na bakit ka magpapabautismo wala ka namang kasalanan. Ang sinasabi ko po dito, hindi sa kailangang makita ni Juan lahat ng sinasabi, lahat ng ginagawa
ng Panginoong Hesukristo upang masabi na siya ay walang kasalanan sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng isang tao kung ito ay makasalanan. At paano natin nasabi yan? Dahil sinabi ng Panginoon na lahat tayo ay makasalanan. Walang tao sa mundo ang hindi makasalanan. And so, in light dun sa nabanggit ni Ryle, so I will also agree na there's only one way na si Juan the Baptist na kilala siya bilang siya nga yung Messiah. And that is through the enabling of the Holy Spirit. It is only the Holy Spirit who knows that certain truth, fact, but certainly it's the truth, no? Because God's Spirit is the Spirit of truth. No? His word is the word of truth. So, kaya talagang ngayon, ang pagkakaintindi ko na doon sa hindi niya nakilala, he did not know Jesus Christ to be the Messiah simply by analyzing or yung pag-aanalisa niya sa kung paano namuhay 30 years ang isang Jesus Christ. Hindi po. No? Kasi hindi naman niya makikita si Jesus Christ 24/7. Only God did. Ibig sabihin, kaya niya nasasabi yon kasi God is upon him or in him. Meaning, he is indwelt by the Holy Spirit. And it is not in any way distinct to how we know Jesus Christ being the Lord and Savior. Paano natin nalaman? Kasi nabasa ko si John. Kasi nabasa ko si Matthew. No. Kasi tinanggap ko siya eh. Lalong hindi. It is because the Holy Spirit is operating. And He is effectual in His operation. Ibig sabihin, makapangyarihan po. Kaya natin nalalaman na tayo makasalanan at tayo nangangailangan ng tagapagligtas. At dahil tayo nangangailangan ng tagapagligtas, nararapat lang na malaman natin sino ang tagapagligtas at nasasabi natin na siya ang Panginoon at totoo na nasasabi natin to dahil 1 Corinthians 12 verse 3 na dahil sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat kung sino ang walang Espiritu ng Diyos, siya ay hindi sa Kanya. Though that is another verse. No? But you see, you need to be regenerated first. Same as John. Without the enabling of the Holy Spirit, without the revelation of the Holy Spirit. Paano niya masasabi, oy, look, tingnan nyo, paparating ang kordero ng Diyos. Sino magsasabi sa kanya yun? And sabi nga nila, no, marahil dahil nga ito si John the Baptist, dahil nga sa binigay sa kanya na katungkulan bago pa man siya isilang, bago pa man siya i-conceive ni Elizabeth, ito na ang kanyang katungkulan. Siya ay nagtungo sa wilderness, no? Kaya nga masasabi natin talagang may kukumpara natin, no, yung espiritu ni John the Baptist sa espiritu naman ng isang Elijah in the old kasi si John the prophet. Baptist, diba yun siya, parang duglay siya ng Panginoon, parang Yes. espiritu, ano, siya nagsipili para magkita na para si Jesus Christ. Yes. So sinasabi sa akin ni Lola Lita ngayon na same as Jesus Christ. Hindi same with Jesus Christ, but ito kasi si John the Baptist, nung pinaglilihi pa lang siya, nasa kanya na ang Espiritu Santo. Okay? And that alone will tell us yung modern evangelicals to say that we are the one who wills to be regenerated. No. John the Baptist, wala pang utak yun. Nagde-develop pa lang po yun. Ano bang tawag nun? Mitosis? No? Nag-i-split pa lang si John the Baptist doon. Ano nangyayari? He is filled by the Holy Spirit. And who did that?
monergistically. It is Jesus Christ. It is God alone. So doon pa lang wala na. Tapos na dapat ang usapan. But, the question is, are you a Bible believing? Are you a believer? So if you are not, then judgment is upon you. You will die in your sin if you will not repent. Okay? So yan, maganda yung naging usapan natin. No? And syempre, ayaw naman natin mapagod kayo. So tomorrow, marami pa tayong pag-uusapan. Yung napakaganda ng mga naging na-reveal sa atin. Praise be to the enabling of the Holy Spirit. No? It's a gift of the Holy Spirit to have this faith. No? This salvific faith. Okay, sige. Let us all together pray. Panginoon, yung mga aming natutunan ngayon, kagaya ng natutunan ni Juan na tagapagbautismo, na ikaw nga, Panginoong Jesus, na nasa kanan trono ng Ama, ay tunay ngang ikaw ang kordero. Natutunan namin ito sa iisang Espiritu sapagkat ang bawat isa na kabilang sa iyong iglesia ay binautismuhan at uminom sa iisang Espiritu at yun ay ang Espiritu ni Kristo. Sapagkat kung wala ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Panginoon, salamat na matatawag po namin ang aming mga sarili bilang anak nyo at matatawag namin ang aming mga sarili bilang mga Kristiyano, hindi yung mga counterfeit, Panginoon. Hindi dahil sa aming kaalaman, sapagkat wala po kaming kakayanan, hindi dahil sa iyong Espiritu Santo na nasa amin. It is because of God within us, upon us, Panginoon. May buhay po kami dahil inireveal mo po ang inyong salita sa amin at dahil sa inyong salita, nakikilala namin ikaw bilang tunay na Diyos at ang inyong sinugo na si Yesu Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming pag-asa na kami ay manatili hanggang sa pagtatapos ng the end of age, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So bye. Let us see you tomorrow ulit.